True Devotion. Ayan, we would like to welcome back, yan, my friend, si Coach James. Naalala niya pa naalala niya pa yung daan papunta dito. Ayan, bago po ba kayo? Okay, so, marks of true devotion. So, di ba, kung tayo ay merong pinapahalagahan, no, na isang bagay o gustong makuha, makamit, sabi, we devote our time, we devote our effort, ourself, para makuha natin yung gusto nating makuha. Diba? If you are an athlete, hindi pwede na kung sasaba ka sa labanan, kung bukas yung laban mo, ngayon ka lang magpa-practice. So definitely, kahit hindi ka magaling na manghuhula, alam mo na kung ano magiging resulta, talo ka nun. Diba? So, we prepare for a very long time. No, we devote lots of time. We devote our strength to gain the thing or the winning that we want to have, the achievement that we want to have. So, it is very clear, no? When we speak of achievement, when we speak of relationship with other people, napakalinaw niyan kung ano yung ibig sabihin ng devotion. But sometimes, when we speak of true devotion to God, minsan parang nahihirapan na tayong isipin ano bang ibig sabihin nun. No? So if you have your Bibles with you, please open with me in the book of 1 Peter. And we're going to read from chapter 4, verses 1 to 3. 1 Peter 4, 1 to 3. So sabi po dyan, so then, since Christ suffered physical pain, you must arm yourselves with the same attitude he had. And be ready to suffer too. For if you have suffered physically for Christ, you have finished with sin. You won't spend the rest of your lives chasing your own desires, but you will be anxious to do the will of God. You have had enough in the past of the evil things that godless people enjoy, their immorality and lust, their feasting and drunkenness and wild parties, and their terrible worship of idols. So you see, sabi po dun sa last part, no, nung bago natin makilala ang Panginoon, we already enjoyed the things that we wanted to enjoy na walang kaugnayan sa Diyos. Ano-ano daw yon? Sabi dyan, immorality, di ba? Immorality and lust. So we can have a illegal relationship, no? Papalit-palit tayo ng karelasyon without thinking, ito ba yung kalooban ng Lord, ni taong kalooban ng Lord sa akin? And sometimes, sabi doon, immorality and lust, no? We go into premarital sexes. Kaya yung mga young people natin, parang very normal na sa kanila na may mangyari kahit na hindi pa sila kasal nung karelasyon nila. So sabi, ito daw yung mga desires na dapat wala ka na ngayon. No? Kasi nakilala mo na yung Panginoon. Ano pa? Sabi, they're feasting and drunkenness and wild parties. So ito yung sobrang pagsasaya mo, di ba? Minsan nalilimutan mo na, Kristiyano ka pala. Di ba? Kung ano yung ginagawa nung hindi Kristiyano, ginagawa mo na rin. And then sabi, and their terrible worship of idols. Yung idols dito, hindi lang naman ito yung mga rimulto. Di ba? Anumang bagay na umaagaw sa posisyon ng Diyos na maging pangunahin sa buhay mo, ito ay idols. Di ba? It may be your work, it may be your relationship, it may be your business. Di ba? Kung ang business mo, hindi mo ma-prioritize ang Lord, ibig sabihin, idol mo yung business mo. Okay? Kung sa relationship, pag sinabi ng karelasyon mo, may gala tayo ng linggo, wala ka na sa church. So, ibig sabihin, idol mo yung relationship mo. Anything that you put first, no, na inaagaw yung panahon mo para sa Diyos, that is considered idols. Pero sabi, you had enough in the past.
Ito ay mga bagay na hindi gusto ng Panginoon sa atin. So, nung makilala natin ang Diyos, hindi na dapat ito yung mga bagay na ginagawa natin at nilalakaran natin. No? So, we hope na at the end of this message, you would understand what true devotion to God is. No? Sabi sa Mark, no, there's a very good story of devotion. Doon sa Mark chapter 12, verse 41 to 44. Actually, this is a very common story na naririnig natin, no, kahit sa Sunday school and even sa ating mga church services. So, ito yung story nung babaeng balo na nagbigay ng kaloob, no, doon sa templo. Sabi dyan sa 41, Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowds dropped in their money. Many rich people put in large amounts. Then, a poor widow came and dropped in 2 small coins. Jesus called his disciples to him and said, I tell you the truth. This poor widow has given more than all the others who are making contributions. For they gave a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she had to live on. So when we speak of devotion, ano bang ibig sabihin nito? Ano bang ibig sabihin na truly devoted to God? Ibig bang sabihin nito na kailangan pag nagbukas yung church, yung pintuan ng church, dapat nandito ka na? Ibig sabihin ba nung being true devoted to God ay pag merong activity sa church o meron dapat gawin, ikaw yung unang-unang nagbo-volunteer? O ibig ba sabihin nung true devotion, napaka-tapat mo sa pagbibigay mo ng iyong tithes, di ba? Ng monthly or weekly? So alam ng Panginoon na marami ang hindi mauunawaan kung ano yung talagang ibig sabihin nung devotion. So kaya nga para maging maliwanag sa atin, ipinakita ng Panginoon yung contrast, no, nung action na ginawa nung poor widow at saka ng mga eskriba. This story was told para ipakita kung ano yung talagang devotion sa Panginoon. So kung ating pag-aaralan, marami sa atin, no, kung ito ay kasi itong story ng widow, devotion ito sa pagiging faithful. No? Yung mga eskriba, nagbibigay sila, sabi, ng kanilang mga kaloob. But doon sa sabi nga natin, hindi nakakasakit sa kanila. Alam niyo kung bakit? Kasi marami sila, ano yung binibigay nila, is excess na lang of what they have. No, minsan ganun sa atin eh. No, we receive too much sa buhay natin and we spend a lot of our finances sa ating everyday needs, sa family needs, no? Ang natitira na lang sa Panginoon yung kung ano na lang natira doon sa mga pagkakagastusan natin. Hindi tayo talaga nag-aalat nung para sa Diyos. So, anong comparison ang ginawa nito? Ginawa ng Panginoon doon sa babaeng balo at sa eskriba. Sabi niya yung eskriba, madali sa kanila ang magbigay kasi marami sila. Marami silang resources, marami silang fund. Pero, sabi dyan, yung babaeng balo, yun na lang ang meron siya. And because of her devotion to God, no, kahit na alam niya pag binigay niya yun ay wala na siya, hindi siya nagdalawang isip na ibigay yon sa Panginoon. Trusting that the God who made a promise will be true to His promise. Kaya nga, di ba dun sa Malakay 3, sabi ng Panginoon, if you will give, sabi, test me on this. Di ba, subukan mo ako kung hindi ko to gawin sa'yo. Bakit meron pang paghamon na kailangan gawin ng Diyos?
No? Kasi alam ng Panginoon that it is very hard for us to sacrifice things pagdating sa mga bagay na para sa Kanya. No, minsan, sasabihin natin, masyado namang OA si Ate Yam. Masyado namang radikal. So, ibig sabihin, kailangan ibigay ko lahat? No, God is not saying that. But sabi, if you are truly devoted, diba? Kung halimbawa, devoted ka sa relationship nyo, you would give the best for that relationship. Hindi yung natira na lang. Hindi yung kokonti na lang. Diba? Halimbawa, kung ako, meron akong karelasyon, pero yung ka-relationship ko, hindi naman ako kinakausap. Diba? Halimbawa, si Tin at saka sino nga to? Si Andre, nagkakapalit. Kayo pa ba? Kayo pa? Ayan. Kasi baka gagawin ko example, hindi na pala kayo. Halimbawa sila, magka-relationship sila. So, di ba, sa normal relationship, you communicate. Di ba? Minsan nga, pag nanliligaw pa, simula umaga, nag-almusal ka na. Pagdating tanghali, nagtanghalian ka na. Di ba? Pagdating ng hapunan, naghapunan ka na. Di ba? We always talk. Kahit nga hindi ka relationship eh. Di ba? Pag yung special, yung someone, lagi mong mini-message kahit pagod ka na, kahit puyat ka na. Di ba, Jeramil, ano? Tama ba yon, Jeramil? Kahit pagod ka na, mini-message mo, di ba? No? So, that is devotion. You spend time. Halimbawa, kung sila ay magkarelasyon, hindi naman mini-message nito ni Andre si Tin. Masasabi mo ba, devoted sa iyo si Andre? Wala ka, Andre. Hindi daw. Mini-message ka ba niya? Oo. So, if we are truly devoted, no, we spend time para doon sa tao na special sa atin. Being devoted, it simply means you do some sacrifice to give time for that person. Diba? You do some sacrifice for that person to feel na siya ay mahalaga para sa'yo. Alam nyo ba, kung tayo, di ba sabi natin, we were made in the image of God. Kung tayo ganun yung nararamdaman natin, how much more ang Panginoon? God is always waiting for us to communicate. God is always waiting for us to give time for Him. Di ba? The very reason why He created us is for us to worship and serve Him. Kaya nga sabi dun sa Romans 12, chapter 1 to 8, ano sabi dyan? And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us. Just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body, but we all belong to each other. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging.
If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. No? Sino dito yung nakakaalam dun sa kanta ni Olivia Newton dyan na Hopelessly Devoted to You? Hoy, kahit naman old song yan, merong di ba, Throwback Thursday sa mga radyo. Ano nga yung kanta nun ni I'm hopelessly devoted to you. No, imposible niyan hindi nyo alam. No, nung i-release yung kantang yan, meron dyan sumunod na kanta na duet naman. No? Na ipinakita ng clear, mamaya i-search nyo na lang sa YouTube, yung itong kanta na to, devoted to you lang, hindi hopelessly, no? Kasi yung kay Olivia Newton, masyadong madrama, madamdamin. Pero itong Devoted to You ni Carly Simpson and ni James Taylor, ito yung parang yung meaning ng devoted ay inilagay sa kanta. Yan, hanapin niyo yun yung Devoted to You. Dapat wag puro yung bagong kanta lang na ang inaalam niyo yung mga lyrics. Alamin niyo din yung lyrics ng mga dating kanta kasi mas malalalim. No, simple lang yung version nung kay Carly Simon, pero malalim yung content, no? So, madalas sa atin sabi, mas madali nating ma-express yung talagang pagmamahal natin, di ba, yung devotion natin sa ibang tao, pagdating sa kanta. Di ba? Kaya nga, marami tayong mga love songs. Napansin nyo ba yon? Sobrang dami ng mga love songs, yung mga lumalabas nga. Minsan kahit rock nga kahit rock yung kanta, meron pa rin mga tungkol sa pag-ibig. So you see how very loving yung mga lalo na yung mga Pilipino. No, ang mga Pilipino, although marami sa atin na magaling kumanta, marami sa atin ang kahit hindi nakakakanta, mahilig pa rin sa kanta. Now, we love singing. It's very easy for us to express our love, our devotion sa pamamagitan ng ating pag-awit. So kaya nga, yung idea ng devotion, sabi, is to give up or apply oneself to some purpose, activity, or person. Yun daw yung devotion. Ulit ha. The idea of devotion is to give up or apply oneself to some purpose, activity, or person. Now, si Hitler, bakit ganun na lang katindi yung naging kapangyarihan niya ng pagsakop, di ba, at pakikipagnigma? It is because he is devoted to establish a super race, di ba? Gusto niya na masakop ang maraming bansa at siya yung pinakamagaling na leader. So napaka-devoted niya doon sa ginagawa niya. And sometimes sabi, these people never go to sleep kasi they plan, they think, di ba? They spend lots of time para maabot yung gusto nilang abutin. Di ba? It's the same thing with us. Some of us parents, di ba? We do our best to raise our kids well, to work hard for our family. Why? We are devoted doon sa pamilya na meron tayo. Kaya nga, di ba, sabi, kapag meron kang pamilya, you work, you share with your family. You are loyal to your family. Kaya, di ba, mga magulang, pag may problema yung anak, kahit hindi ikaw kasama nung ginawa nila yung problema yon, damay ka pa rin. Yan, naalala ko noon, yung isa kong kapatid, napasama siya sa sorority. So, bawal yun sa school. Pinatawag yung kapatid ko,
Siyempre, pag pinatawag ka sa guidance office, siya nga hindi sa guidance office eh, diretso siya sa principal's office. So, pinatawag siya, kasama yung magulang. Hindi mo naman pwede sabihin, ay, siya may gawa niya, bahala siya sa buhay niya. So, sumama pa rin yung magulang. Bakit? Because our parents are so devoted para magkaroon tayo ng maayos na buhay. They are so devoted para maging intact yung ating family. Di ba? And some of us here, sino dito yung mga basketball players? Ayan. Marami tayong mga basketball players. Sino dito yung may mga sports? Sino yung may mga sports? Ay, wala kayong sports? Sino dito yung mga nag-EML? Loloko nyo ako ay tumaas. Nagja-jack and stone. Okay. So, di ba? Para maging magaling ka dun sa sports na gusto mo, sabi, you devote a lot of time practicing and training. No? Kaya basically, most of us know what devotion means except when it comes to your devotion to God. Pag devotion sa family, devotion sa relationship, devotion sa work, devotion sa studies, devotion sa training, sa sports, alam natin yan. But when it comes to devotion to God, nagkakaroon tayo ng amnesia. Di ba? So, dun sa binasa natin sa Romans, dun natin makikita yung 4 marks of true devotion to God. No? And please take note that when we speak of devotion to God, it involves yourself. Hindi kasama yung iba. It's just like salvation. Salvation is personal. It's also, when we speak of devotion, no, it is personal. Yung devotion po dito, hindi po yun yung pagbabasa ng Bible at pagpe-pray every morning, ha? Yung devotion dito is your dedication to God. So ano ba yung devotion sa Tagalog? Ano yung devotion sa Tagalog? Sino magaling sa devotion? Sino magaling mag-Tagalog? Ano yung devotion sa Tagalog? Walang exact, no? Devotion din. Devotion. Ito, pagbabanal, pagmamahal, pagsasakit. Ayan, di ba? Ang lalalim, no? Mas madali pa sa English, devotion na lang. Okay. So, ano daw po yung 4 marks of true devotion to God? Number 1, self-sacrifice. Sige, so self-sacrifice. So, doon sa binasa po natin, sa Romans 12, sabi doon sa verse 1, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. So sabi dyan, ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Bakit self-sacrifice? Kasi hindi madali na magbigay ng buhay sa Diyos. Di ba? Bakit? Yung mga dati mong ginagawa, mababawasan na yun. Kasi you will give time to God. Di ba? Kaya, when we say that we are truly devoted to God, there are some things that we need to sacrifice sa buhay natin. We sacrifice our time, we give effort, diba? We do things for God. Kaya nga, if we are truly devoted to God,
we should be, diba, willing to sacrifice ourselves. Sabi diyan, ibigay mo yung buhay mo. No, gawin mong katanggap-tanggap sa Panginoon dahil sa mga ginawa ng Diyos para sa atin. Diba? God has given us the best. Hindi natin to gagawin, hindi ka magsasacrifice just because God has sacrificed Himself for you. Kasi yung pagsasakripisyo na gagawin mo, yun ay para din naman sa iyo. Diba? Why do we sacrifice? Why do we have to give our life to God? Kasi everything we do for God, meron niyang kapalit na reward na ang makikinabang hindi si Lord, kundi ikaw. So, why not be willing to sacrifice yourself? Samantalang, alam nyo, yung mga sinasabi natin na hindi tunay yung kanilang Diyos na pinaniniwalaan o kulto sila yung kakikitaan natin ng talagang devotion. Di ba? Kita nyo yung mga Muslim, anong ginagawa nila? Sinasakripisyo nila yung sarili nila. Diba yung sariling buhay nila para patunayan na devoted sila doon sa kanilang pinaniniwalaan. Sino dito ang kayang isakripisyo ang kanyang buhay para sa ngalan ng Kristyanismo? Kita nyo, wala. Meron ba sa inyo ang kayang lagyan ng bomba yung katawan nyo, tapos sasakay kayo sa jeep, pasasabugin nyo yung jeep, kasama kayo? Di ba wala? Pero sa kanila, maraming kayang gumawa sa kanila yon. They do crazy things out of their devotion to their religion. Pero tayo, hindi hinihingi sa atin ng Panginoon yon. When we say self-sacrifice, we sacrifice our time. We sacrifice our efforts. We do things na merong kaugnayan ang Panginoon. Diba? Yung iba nga, nag-aano pa sila para lang makuha yung yung gusto nila. They do hunger strike. Nakapanood na ba kayong nung hunger strike? Diba, yung mga aktivista, pag meron silang gustong hingin sa gobyerno at ayaw ibigay, nag-hunger strike sila. Hindi sila kumakain. Tayo, ano ginagawa natin? Means, pag meron tayong matinding request sa Lord, we do prayer and fasting. Diba? Hindi hunger strike yon. We do self-sacrifice to convince God, Lord, baka naman po pwede. Okay? So, kung nagagawa yan, nung mga tao na hindi ang Panginoong Hesus ang pinaniniwalaan, dapat tayong mga anak ng Diyos, mas nagagawa natin yan. Diba? Yung unang panahon, ang mga naniniwala sa Diyos, yung mga hari, diba? Yung mga saserdote, yung mga Israelita, kapag meron silang kahilingan sa Diyos, nag-o-offer sila ng ng hayop. Diba? Sabi ko nga, kung sa panahon natin, ay ganun yung ating gagawin, diba? Maghihirap tayo. Kasi ngayon, ang hinihingi ng Diyos ay buhay na sacrifice. No? At yung sacrifice na yon ay yung buhay na ipinagkatiwala niya sa atin. Pero it doesn't mean na pag sinabi na bang self-sacrifice, dito na kayo sa church titira. Sabi nga nung binasa natin, tayo ay bahagi ng iisang katawan. And every part ay merong kanya-kanyang trabaho. So you must find kung ano yung part mo doon sa katawan ng Panginoong Hesus, dito sa church. Hanapin mo kung ano yung ministry, ano yung part mo sa body of Christ. Kasi kung merong isang part na hindi nagfa-function, sabi ko nga, PWD, ang katawan ni Kristo. Diba? And kaya naging PWD kasi hindi ka nagpa-function. So, hindi na natin kailangan
na mag-offer, no, ng hayop. Imagine mo, halimbawa si King Solomon for a request, mag-o-offer siya ng 22,000 na baka. O, sige nga, kaya ba natin ngayon yun? Isang baka nga, mahal. Magkano na isang baka ngayon? Nasa 40 na ba? 30. No, yung isang bakang buo. Ganun na, imagine mo 22,000, i-times mo yun sa 30,000 na lang. Wala tayong ibibili. 'Di ba? Kahit mag-alaga ka ng baka, matanda ka na, hindi mo mabubuo yung 22,000. Pero hindi ganun yung requirement ng Diyos sa atin. He wanted us to just give our lives as a living sacrifice. Diba? May kanta niyan eh. Take my life, a living sacrifice, holy and acceptable to you. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Diba? So, dapat hindi tayo makontento na yung ginagawa lang natin, palaging yun at yun din. We must do sacrifices para magawa natin yung gusto ng Diyos na gawin natin sa buhay natin. Diba? We were given life. Pero, hindi natin pwedeng gawin basta-basta yung gusto lang natin gawin sa buhay kasi darating ang panahon, we will give an account kung paano natin ginamit yung ating buhay. So, di ba? Pipili ka kung ano yung gusto mo maging hangganan ng buhay mo. Pero, sabi, malinaw ang salita ng Diyos that God is asking us to offer our lives as a living sacrifice. So, we have to do some sacrifices. Di ba? If you love someone, you do some sacrifices. Tama ba ako? Di ba kung mayroon kang mahal, kung yung dati, ganito yung ginagawa mo, tapos ayaw niya yon, syempre, hindi mo nagagawin. Pag ginawa mo yon, ano ka? Rebelde ka. Di ba? You do things to please the person you love. So, ganun din sa Panginoon. If we are truly devoted to God, no, yung devotion is a deep, deep expression of love. No? Kaya if we really love God, no, if we are truly devoted to Him, we would be willing to sacrifice to serve Him. Okay? Pangalawa, self-transformation. So sabi dun sa verse 2, nung Romans 12, don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. So sabi dyan, kung talagang devoted ka sa Panginoon, meron dapat pagbabago sa buhay mo. Di ba si Apostol Pablo, nung magkaroon siya ng encounter sa Lord at nung tanggapin niya ang Panginoon bilang personal Savior, meron na bago sa buhay niya. Dati salbahe siya, di ba? Dati nanguusig siya ng mga mananampalataya. Pero nung makakilala siya sa Panginoon, naging tagapagturo siya ng mabuting balita. Naging tagasunod siya sa Panginoon. Kaya dapat tayo, yung tayo noon at ngayon na tinanggap natin sa Panginoon, meron pagkakaiba. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo, may naiba ba doon sa buhay mo nung hindi ka pa nakakakilala sa Lord kesa sa buhay mo ngayon na tinanggap mo na ang Panginoon? Hindi ko yan masasagot. Kayo lang makakasagot niyan. Diba? If you want to be good in playing basketball, you have to have self-transformation. Hindi pwede na tira ka lang ng tira. Hindi pwede na takbo ka lang ng takbo. Di ba? You have to train. You have to discipline yourself. You have to practice shooting.
You have to practice proper positioning. You have to practice technique. Di ba? Yung footworks. And it's the same thing bilang mga Kristiyano, para magawa natin yung kalooban ng Diyos, meron tayong transformation na dapat ginagawa sa buhay natin. Yung mga ginagawa natin noon na alam natin na hindi gusto ng Lord, dapat hindi na natin ginagawa ngayon. Diba? Katulad ng binasa natin, yung worldly lust, immorality, idolatry, dapat wala na sa atin yan eh. God should be the center of our lives. He should be our top priority in life. Hindi pwede na habang tayo ay nagtatransform into the life that God wanted us to be, nagko-confirm pa din tayo sa mundo. Hindi pwede yun. Diba? Kung talagang tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, may pagbabago dapat dun sa buhay natin noon kesa sa buhay natin ngayon. There must be a transformation in our minds. There must be a transformation dun sa ating puso. Di ba? Sino dito yung nakapanood ng palabas na Transformers? Di ba yung Transformer, yung robot nagiging truck or nagiging monster. Diba? Nababago. Nung maging truck sila, hindi mo iisipin na sila yung robot dati. It's the same thing with us. We are the same person, ikaw pa rin naman yan, pero may nabago sa buhay mo. Nabago yung paraan ng pag-iisip mo, nabago yung paraan ng pagkilos mo. Sabi, wag mo nang gayahin yung ginagawa ng mga nasa mundo. Sa kanila, normal yung premarital sex. Sa mananampalataya, hindi. Because God honors marriage. Di ba? Kaya yung people, hindi totoo yun. Na pag okay sa lahat, okay sa inyo. Preserve yourself after marriage. Yun ang gusto ng Lord sa atin. Okay? Pag sila nagbibisyo ka na rin. It should never be like that. Kung ikaw ay nagbibisyo pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin, hindi totoo yung pagtanggap mo sa Panginoon. Kasi walang transformation sa buhay mo eh. Diba? Kung salbahe ka noon, palaaway ka noon, ngayon palaaway ka pa din, wala na bago. I remember someone told me a story of a young people na dati, lagi siyang laman ng barangay, inireklamo siya dun sa barangay nila, lagi siyang nakikipag-away. Pero nung makakilala siya sa Panginoon, hindi na siya palaging laman ng barangay, laman na siya ng church. Di ba? It's a very good transformation. Pwede ba natin palakpakan ng Lord doon? Sana ganun yung maging transformation natin, ano? Hindi nung dati, hindi ka napapabarangay, nung maging Christian ka, napapabarangay ka na. Nung dati, hindi nagagalit ang nanay mo sa'yo, maging Kristiyano ka, nagreklamo na yung nanay mo kasi lalo ka naging tamad. There should be a transformation. We always need to read the Bible for us to be guided. Ano ba yung buhay na gusto ng Panginoon sa akin? Kaya dapat nung maging Kristiyano tayo, mas naging masipag tayo sa pagbabasa ng Bible. Ang Biblia ay simple lamang, pero ito ay matindi ang nagagawa sa buhay natin. We should never neglect reading the Word of God sa bawat araw ng buhay natin. Don't let a day pass na hindi tayo nakakapagbasa ng Bible. Be consistent. Hindi naman sinabi na sa isang upo, basahin mo na yung Bible from cover to cover. Di ba? Make it consistent. Pagbangon mo, o bago ka kumain, di ba? Kung sa gabi, pagod ka na, di sa umaga, pero sabi nga ng Bible meditate on it day and night, so that we may be guided
so that we will remember. Okay? Number 3, self-evaluation. So bilang mga mananampalataya, dapat may self-evaluation tayo. Ano na ba ang nagawa ko para sa Lord? Kung ako ay nasa ministry, ano na bang level yung ating ministry, yung aking ministry? Diba? Natural lang yan, kung meron tayong self-transformation, iba na yung mga ginagawa natin. We should always have time to evaluate ourselves. Kasi baka nagkakaroon na tayo ng sakit na complacency sa loob ng church. Alam niyo yung complacency, yung sinasabi sa Habakuk? Naging normal na lang sa atin yung pagpunta sa church. Alam natin na every Sunday, we have to be in church. Pupunta tayo. We don't care if we go early. We don't care if we go late. And sometimes we don't care if we are not in church. Basta alam natin, Kristiyano tayo. Diba? Sometimes we pray, sometimes we don't. Basta nagpupunta tayo sa church. So ganun yung complacency. We hear the word of God, pero wala nang effect sa buhay natin. Why? Kasi we have learned so much. Diba? Masyado tayo naging complacent na tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin. But it should never stop on that. Hindi dapat tumigil na tinanggap mo lang ang Panginoon sa buhay mo. Hindi tayo dapat tumigil komot marami na tayong natutunan. We should never be content kamot sinabi na ang biyaya ng Diyos ay sagana sa atin. Lagi nating i-evaluate, ano na ba yung nagawa ko? Ano na ba yung narating ko sa pananampalataya? And of course, minsan wag din naman under evaluation, no? We call that fake humility. Tinitignan natin na mababa yung sarili natin. Kasi kaya lang naman ako ganito, kasi hindi naman ako magaling, hindi ako matalino. Sabi ng binasa natin, lahat tayo ay bahagi ng katawan ng Panginoong Hesus. So ibig sabihin, katulad ng katawan natin, lahat ng bahagi merong kanya-kanyang function. Huwag mo lang kuunin yung function na hindi para sa'yo. Kung ikaw ay paa, huwag mong kunin yung function ng kamay. Not unless walang kamay. Diba? Pero kasi ang katawan ni Kristo, kumpleto yan eh. Perfect body ang sa Panginoong Jesus. So ibig sabihin, every part has a function. Ang tanong, ano ang function mo? Sige nga, tanungin nyo nga yung sarili nyo, ano nga kaya ang function ko? Wala kayong maisip na sagot? Ayan, kung wala kayong maisip na sagot, you still have time. Ano yung part mo sa body of Christ? So, true devotion requires a proper evaluation of your relationship to God. Ba? Gano'n na ba kalalim yung relationship ko sa Panginoon? Ano ba yung ginagawa ko para sa Lord sa time ko ngayon? Nakakapag-glorify ba ako sa Kanya? Napapaglingkuran ko ba siya? 4, self-involvement. So sabi, the very definition of devotion involves an application of yourself to God. So if you are truly devoted, di ba? Halimbawa, devoted ka sa iyong pamilya, devoted ka sa iyong asawa, pwede ba yon? Hindi mo sila binibisita? Hindi ka natutulog kasama sila? Di ba? Mali ba nasa abroad ka? Or kung nasa abroad ka, kinakausap mo sila twice a year? Di ba? Hindi. So, as much as possible, you want to spend more time with them. It's the same thing as true devotion to God. Diba? May involvement. You spend time. You talk to God. You serve Him. You do something to give glory to Him. And as a member of the body of Christ, sabi,
every one of us should do our part, no, to serve God. Hindi tayo pare-pareho ng trabaho. Diba? Kanya-kanya tayo. Hindi ba pwede puro tayo mata? Alam niyo, taga-Masid na lang tayo lahat. Diba? Hindi tayo mata. Sabihin mo, hindi ka mata. Hindi pwedeng lahat tayo kamay. Diba? Hindi din pwedeng lahat tayo bibig, kain na lang tayo ng kain. Or salita na lang tayo ng salita. Diba? Doon sa binasa natin, sa Romans 12, merong dalawang groups of involvement na minention dito. The first one is the teaching gifts, and the second one is the service gifts. Yung teaching gifts, yun yung prophecy, teaching, and exhorting. Okay? And then, yung sa second, yung service gifts, ito yung ministering, giving, ruling, showing mercy. Sabi, anuman yung gift na ibinigay sa iyo ng Panginoon, gamitin mo yan para bigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Huwag mong hayaan na ang mundo ang makinabang doon sa kaloob sa iyo ng Diyos. Ipagamit mo yan sa Panginoon. God entrusted that gift to you. You must do that for His glory. Remember this. There can be no devotion without involvement. If you are truly devoted to God, you must be involved. Involved sa ministry, involved sa church, di ba? Hindi pwedeng wala kang ginagawa. You just go to church, you find your ministry. Merong gusto ang Lord na gawin mo. O pag-aralan niyo yung dalawang tag dito, group of involvement dun sa ating binasa. Diba? Sa 12:6 to 8. Sabi diyan, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. Binigyan niya tayo ng Diyos na gifts para maging magaling. Diba? Kaya wala dapat ditong titingnan mo yung sarili mo na wala kang magagawa, hindi mo kaya. Kasi binigay ng Diyos ang mga kaloob na to para maging magaling ka. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. Pakinggan nyo to, ha? Sabi dyan, if God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. Alam niyo bang ang Diyos marunong din bumawi? Pwede niya din bawiin yung binigay niya sa'yo. Kaya if He has given you gifts, pero hindi mo ginagamit, kukunin niya yun sa'yo. Ano gagawin niya? Bibigay niya dun sa iba na willing magpagamit. And at the end of your life, marirealize mo, you have failed God. Bakit? He has given you a gift to be used for His glory. He has given you a gift to serve Him. Kaya lang, hindi ka nag-involve. You have to involve yourself. No? Ang gusto ng Panginoon is mangyari yung kalooban niya sa atin. Ang gusto ng Lord, yung buhay na ipinagkatiwala niya sa atin, magamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. God is not asking everyone to do full-time ministry as we do. Hindi naman tayo lahat tinawag na magpastor dito
Dito kayo magstay sa church, kayo lahat nung gumawa ng mga trabaho ng pastor. But always remember na tayong lahat ay bahagi ng katawan ng Panginoong Hesus. Hanggat pinagkakatiwalaan ka ng Diyos ng buhay, hanapin mo yung bahagi mo sa katawan niya. Huwag mong sayangin yung kaloob ng Diyos sa'yo. Huwag kang masyadong magpakalubog sa kaabalahan ng mundong ito. Huwag kang masyadong magpakalubog, diba, sa maraming bagay, nalilimutan mo na yung purpose, bakit ka nilikha ng Diyos. So ngayong umaga, sabi dun sa sinabi natin, you should have a self-evaluation. Evaluate mo yung sarili. Huwag mo nang lokohin yung sarili mo na yan eh. Evaluate mo, ano na ba yung nagawa mo para sa Panginoon? Ano na yung level ng relationship mo sa Diyos? Ano na yung level ng spiritual life mo? Ano na yung level ng pananampalataya mo sa Lord? Ano na ang nagawa mo para sa Panginoon? Again, pwedeng bawiin ng Lord yung binigay niya sa'yo pag hindi mo yung ginagamit para sa kalwalhatian niya. And you will lose your chance to serve Him. So hanggat meron tayong panahon, give what you can to serve the Lord. Can we all close our eyes? Hilingin natin sa Lord. Lord, tulungan mo po na anuman yung kaloob na ibinigay mo po sa akin, ito po ay magamit para sa iyong kalwalhatian. Help me to overcome the busyness, Lord. Help me to overcome everything that's hindering me in giving my life to you.